Good afternoon to all guys. Welcome back to our breaking balita Philippines po. Regarding po ito sa what they called uh, Bibi Sara impeachment po. So, ang tarakay natin regarding po ito sa breaking dokumentaryo o komentaryo regarding po sa impeachment. So, makinig tayo dito kay Harold Attorney Respecia po. Dito. Or ikaw ay isang witness, ill-advised po, maling-mali po na gawin mo, na intimidate mo yung judge or i-antagonize mo yung judge dahil sila po ang huhusga sa'yo. Darating po kasi ang panahon na kapag ikaw na ang isasalang dyan sa upuan, sila po ang masusunod dyan sa loob ng korte. I-grill ka po dyan, lahat po ng tanong itatanong sa'yo at wala pong makapag-o-object kahit prosecution hindi mo-object yung mga question nila. Kaya kailangan mo pong magpakabait sa kanila. At kailangan niya rin sanang maging maingat na itong usaping ito ay hindi nagre-revolve around sa personality ni Mr. Matibag. Isipin po niya na kung nag-witness siya sa prosecution ay mas higit sa sarili niya yung subject matter ng impeachment. Kung ang objective ng prosecution ay mapanagot si Bibi Sara Duterte at para sa kapananaw ng publiko, huwag niya sanang gawing about sa sarili niya yung impeachment trial at i-undermine niya yung buong strategy ng prosecution para lang na mai-promote yung kanyang sarili at i-intimidate yung mga husgado. So, maling-mali po yung ginawa ni Mr. Matibag. Ang advice ko sa kanya, kapag pasok mo dyan, sir, magpakabait ka ng konti. Huwag mong i-antagonize yung mga husgado para magpakabait din sila sa'yo para hindi rin accidentally na ma-undermine mo yung overall strategy ng prosecution. Ngayon po, tuwang-tuwa yung defense dahil sa nangyari na yun. Kasi sa unang sabak pa lamang ng kanilang first part, yung dalawang witnesses ay mahina na po, kaya nila inatrust yung dalawang witness eh. Tapos, yung susunod na witness na isasalang nila eh napaka-belligerent pa towards the judges. Hindi po maganda. Kung baga, pwede ka naman sana maging subtle pagdating sa iyong side moves. Pero hindi ganun ka bold, ka brazen. Medyo out of taste na po, out of class. Kahit yung mga senador at publiko, hindi mo po mapupunta sa iyong panig. Opo, tsaka yung nakasanayan din na kung magkakaroon ng investigasyon, na-point out din ito ni Senator Alan Peter Cayetano, na kung magkakaroon ng investigasyon, parang nakasanayan na isinasa publiko bago yung mismong mag-iimbestiga or yung gagawin nilang investigasyon. Kung di ako nagkakamali, parang meron yatang binuo din na task force na mag-iimbestiga or tututok po dito, attorney. Pero it begs the question, yung sinabi ni Senator Robin Padilla kanina, o incidental lang ba ito o sinasadya? Kasi what are the chances na gagawa ka ng ganong announcement just days before katatawagin para mag-testify at kung kailan mainit yung discussion sa loob ng impeachment court kung isusubpina ka o hindi or nagkaroon yung issue about sa supposed na excuse mo pagdating sa date ng iyong presentation. Anong chances na magtatapat yung event na yon at sa event ng announcement mo kung saan ang tinatarget ng iyong expose ay yung isa sa mga apparently hindi mo kampe na mga senadors, judges. So anong chances no? 'Di ba napakababa po. Statistically parang insignificant. So mas kapani-paniwala na itinaon niya talaga yung announcement na iyon sa ahead of his imminent testimony para ma-intimidate yung mga husgado at ma-antagonize yung mga husgado. Pero I don't think, ano kaya ang nasa isip niya, bakit ginawa niya yung bagay na yun? Siyempre, isipin niya, there's no other thing that I can do with this than antagonize yung judge. Gusto niya bang i-antagonize yung judge? Sana inisip niya yung interest ng mga kakampi niya, dinadamay niya yung buong prosecution. Opo, tsaka parang nakokonekta na nga na lahat ng mga sinasabi nila, mga Sara, mga Duterte, mga kritiko ng administrasyon, ay sila yung nakakasuhan, inirereklamo at subject ng mga investigasyon, attorney. Tama po. Kaya nga naninervyos na si Senator Alan Pia Cayetano, si Senator Alan Peter at saka si Pia Cayetano at saka si Robin Padilla kasi naubos na yung kanilang block eh.
kakatanggal lang ni Marcoleta, natanggal din yung dati nilang kakampi na sila Jinggoy. Tapos may kaso na rin silang lahat. Kahit yung mga nasa side nila dito sa impeachment trial na ito, katulad nila Villar, sila Bongo, may kaso na rin eh. Tapos timing na timing yung pagkaka-aresto sa kanila ahead of the impeachment, especially kay Senator Marcoleta, just days before the impeachment court started. And ngayon, merong threat sa kanilang side, sa side ng administrasyon, sa prosecution, sa side nila NBI Director Matibag. Gusto nilang tanggalan ulit ng isa. Kasi po, kung titignan natin yung trend, mukhang isusunod nila si Senator Alan Peter Cayetano. Magkakaroon ulit ng ombudsman case yan, diretso ulit sa Sandigan Bayan, plunder ulit yan, graft and corruption, non-bailable ulit. Oh. Iniisa-isa na nila yung mga senador. Ngayon, nervyos na yan si Robin Padilla, Senator Bongo, at saka si Senator Pia Cayetano. Tsaka yung mga hinog na raw para sa kaso, biglang nagiging hilaw. Attorney. Nagiging helaw kapag hindi mo kakampi. Pangalanan natin yung mga sila Chis Escudero, sila Villanueva, itong mga ito, in fact, alam ko sa puso nila, kampi nila si Vice President Sara Duterte kasi po nakita natin nung unang change ng leadership, kampi talaga sila sa majority noon, sa first change. Kaso nga lang, naipit lang sila, nawalan ulit ng ebidensya. Wala namang nangyari between then and now. In the interregnum, wala namang nangyari. So kapag nakikita nila na apparently nakakampi nila yung senador, walang atake. Tulad ng nila Senator Villanueva, Senator Chis ngayon, sila Senator Villar, mukhang neutral sila doon sa impeachment trial. Although I can say na fair talaga sila. I like na they are doing fair. At in fact, yun ang hinihingi kong pabor sa lahat ng mga senador, maging fair kayo. Fair silang lahat. Pero siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, medyo na-advance niya yung case ng mabigat siya na hadlang na nagko-cross-examine o nagbibigay ng reasonable doubt sa teorya ng prosecution. Yun yung unang aatakehin ni Matibag ulit. Kaya nakakatakot. So siya, wala namang nangyari between then and now para suddenly maging hinug yung kaso niya, except for the fact na upcoming na si Matibag at mukhang si Senator Alan Peter Cayetano ang MVP, ang star judge na magque-question sa kanya, na magigrill siya. So yun naman ang nangyari. Yun ba ang dahilan kaya naging hinug yung kaso niya? On the other hand, yung mga senador na apparently kakampi ni Matibag ay wala namang nangyari in the interregnum para maging hilaw ulit yung kaso nila. Opo, attorney, kanina rin, doon sa kasi unang nag-manifest si Senator Judge Robin Padilla at muli niyang ni-raise yung posibilidad na makalahok sina Senator Jinggoy Estrada at si Senador Rodante Marcoleta. Nabanggit din kanina ni Senator Alan Cayetano na malaki talaga yung epekto na wala si Senator Rodante Marcoleta, lalo na sa usapin dito sa impeachment court, no, bilang isang abogado rin. Sa tingin niyo po, gaano kahalaga sana kung andyan yung presensya ng abogado na si Senator Rodante Marcoleta kung pagbabatayan the way siya mag-handle ng pag-iimbestiga kung siya pa ay kongresista hanggang sa naging senador attorney? Kumbaga sa opposition sa legislative department, siya yung star player eh. Siya yung MVP. Kumbaga siya si Jordan sa Chicago Bulls. Nakita naman natin na proven yung star power ni Senator Rodante Marcoleta at ang kanyang pagiging effective bilang inquisitor. Dahil epektibo po yung kanyang inquisition na ginawa doon sa flood control scandal. Kaya nga po naging ganito kainit yung flood control issue dahil po napaka-epektibo niyang magtanong. Wala siyang hinaharang na witness, walang hinaharang na impormasyon. Lahat ng natural at reasonable na itanong ay tinatanong, walang tinatago at walang pinagtatakpan. Kaya gustong-gusto siya ng taong bayan. Siya po yung pinaka-transparent na senador. At yun din po ang inaasahan ng taong bayan na magiging performance niya sana dito sa impeachment trial. Walang tinatago, walang kinakatakutan. Direktang mga tanong at direktang mga sagot ang kanyang mga makukuha.
Ibig sabihin po, mapapadali niya ang proseso, mas maiintindihan ng taong bayan kung gaano siya ka-epektibo doon sa investigasyon ng flood control project. Ganon din sana siya ka-epektibo bilang husgado dito sa impeachment trial. Hello everyone, thank you to all, and that's all for today. Bye bye. God bless.